Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin for the second time sa repeat customer na client na umulit at gaya ng dati, home service to the max na naman tayo dito sa Mandaluyong. Pero Tarlac pa talaga yung province niya. Andito lang siya now dahil sa... basta. Panoorin nyo na lang yung last video na in-upload natin last time kung saan tinatuan natin siya ng lower left forearm wrap around Japanese and Chinese theme. Fudog, temple, at lotus, yun. Anyway, client requested na punuin na namin etong braso niya para maging ganap na isang tao. Maging ganap na full sleeve tattoo. Ang napili niyang design para sa kanyang armpit or inner left upper forearm ay isang koi fish. Pero sabi ni boss koi dragon daw ito. Pinili niya yung isda na may mas malapit na resemblance sa dragon. Kung di nyo alam, ayun kasi ang final form niya based sa alamat. Dahil sa pangalawang session na namin to, sobrang palagay na ng loob namin sa isa't isa. Parang magtropa na nga lang kaming nagkawayan dun sa lobby ng condo. Grabe din naman kasi ang effort ni bossing. Biruin nyo, siya yung galing Australia, pero kami pa yung sinundo niya pagdating sa building. Ayos no? Alam ko na naman yung room number niya, kaya di ko maintindihan bakit pa siya bumaba. Baka iniisip niya na di kami papasukin at mapagkamalang mga nagsosolicit. Kuya Buboy, hala ka. Nag-abala pa tong client. Di naman ako maghahanap ng doorknob sa pinto ng elevator. Gantong-ganto yung mga klaseng biro ang pinagtatawanan namin buong session. Kailangan kasi talaga na masaya at magtawanan lang kami. Paano ba naman? Medyo masakit talaga tong placement for today's video. Siko, harap, likod, yun sa kilikili at ilalim ng braso. Aray ko! Agay! Napakatibay naman talaga nito ni boss. Sabi niya pa nga, aware daw siya na mayroong available na pampamanhid. Naming spray, naming cream, pero di daw siya interesado gumamit ng mga yun. Mas gusto niya raw na namnamin ang sakit ng bawat tusok. Bigla tuloy pumasok yung topic na ang mga bagay na pinaghihirapan ng matagal, ayun din ang mga bagay na pangmatagalan, mas fulfilling at satisfying. Sa parteng braso nga yung isa sa medyo mahirap pagdating sa pwestuhan. Medyo hindi talaga komportable. Para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko, eto ang example. Pag sa likod ka magpapatattoo, kailangan mo lang dumapa. At ayun na, okay na. Samantalang sa braso, kailangan pa mapilipit ang mga buto, umikot-ikot, humiga, umupo, tumagilid, tumihaya, lumod at dumapa. Andrew no? Pero ganun talaga, sobrang hassle niya. Nang matapos na kami, ang sabi niya, aray ko. Ay, kadugtog pa pala yun. Ay nako, banyo queen. Kidding aside, sabi niya, sanay raw siya kalabanin ang ngalay. Sa field kasi ng trabaho nila sa healthcare, marami raw iba-ibang mga tasks ang need nila accomplish. Kung minsan pa raw, nagkakaroon sila ng 12 hours shift. Bukod pa dun, etong si boss ay talaga namang ubod ng sipag. After ng work, maghapon, magdamag, humahasel pa siya ng ibang sideline para sa dagdag kita. Boss, pag di ka ba naman yumaman yan na? Ay, saludo po. Nabanggit pa niya na kahit daw 2 oras lang siya makatulog sa gabi, handa na siya nun para sa maghapon kinabukasan. Sobrang bilib ako dito. Ako kasi, hindi talaga ako morning person.
Na-trauma siguro ako nung bata pa ako. Yung nanay ko kasi gigisingin ako ng 4 a.m. Kahit na 7 a.m. pa naman yung pasok ko. Naku, inay. Talaga namang mapapasabi ka na lang ng antok pa ako. Pero kahit na ganun, naturuan naman niya ako na maging masipag, maging maagap. Mayroon nga ako narinig na basa na o napanood, di ko na maalala pero ganito sabi doon, ang pagtulog ay gawain ng tamad. Meron pa, di naman daw kailangan ng 8 hours sleep time natin araw-araw para maging malusog at malakas. Sa ganitong usapan, naaalala ko rin si Elon Musk na base sa mga interviews at salaysay ng mga nasa kumpanya niya, dahil sa sobrang sipag daw netong bilyonaryo na to, pumapasok siya halos araw-araw para magtrabaho. Kahit mayaman na siya, o diba? Yung mga ganong mindset sana. Yun yung mga dapat tinutularan. By the way, gusto ko pala i-share sa inyo yung isa sa pinaka-interesting fact tungkol sa past tattoo netong si Boss. Less than a year pa lang daw sila ni Madam in a relationship, pinatattoo niya na agad ang pangalan nito sa kanyang ribcage o sa tagiliran, balakang, yan, basta dyan sa gilid. Hanggang sa likod, sobrang laki talaga, grabe, napakatibay, diba? Kasing tibay ng relasyon nila. Kasi ngayon ay 11 years na silang kasal at masayang nagmamahalan. Magkasama din sila dun sa Australia. Nagtatrabaho at nagsusumika para sa mga pangarap nila. Husay. Kaya kung kayo wala pang mga jowa o asawa, etong malupit na tip, hanapin nyo yung mga may tattoo. Yan ang malamang sa malamang na mapagmahal. Di lang tattoo ng pangalan nyo, kundi pati sa puso, pangalan nyo rin ang nakatatak. Alien. Alien. Teka. Napahaba na naman tong video. Kung gusto mo ng murang tattoo, kagaya nito, kontakin mo na ako sa FB page More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin muna natin ang tattoo client review. Let's go! Boss, tapos na yung tattoo natin. Ayos. Red session din to. Yun o, napuno na yung full sleeve mo, boss. Ano masasabi mo? Ayos. Talagang the best. Yun o. 2 sessions. Rate mo na, boss, 1 to 10 yung overall. Overall, 10 talaga. Kung pwede 100, 100 din talaga. Yun o. Achieve na yung ano ko. Tattoo na gusto ko talaga. Alright. Chinese and Japanese yan, guys. He. And, tagasan ka nga ulit, boss? Tarlac, guys. Home service natin yan dito sa Mandaluyong. Pangalawang beses na rin natin to dito. Ulit ka pa ba, boss? Siyempre. Yan, no? And OFW ka galing sa bansa, boss? Australia. Yan, Australian, galing si boss, ang layo. Sobrang uso ng tattoo dun sa bansa nila, pero mas pinili ni boss dito. Ba't nga ba, boss? Si Dan. Ayos. My choice. Yan na. Diba, salamat sa tiwala.